Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. Ayan na. Wala daw po silang away ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Sara Duterte. Bilang tao, wala daw silang away. Ulitin natin, para klaro. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. Wala kaming away ni BBM. Wala kaming problema sa kanya bilang tao. Tapos, May problema sa kanya bilang presidente. okay, may problema daw sa kanya si Sara Duterte bilang presidente. Dahil he's a weak leader Oh. and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo. Physical chaos. Ayan na. Oo. Wala daw po silang gulo. Okay, explain ko to wala daw po silang gulo. Kasi ayon dito, sa personal daw nila po, wala po silang away. Walang gulo. Pero ang tanong dito, Sara Duterte, bakit mo pinipersonal yung Pangulo? Nakukuha ka ng hitman? 5,000 lang yung hitman? Yung killer? Di ba? Gusto mong gilitan sa liig yung Pangulo? So, baliw ka. Tanga ka talaga, Sara Duterte. Paano mo ikukonek yung sinasabi mong wala kayong problema as a tao? Okay, ito. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema. Wala silang away na personal. Pero, namimersonal ka, gusto mo nang ipapatay yung Pangulo, gusto mong tanggalan ng ulo, di ba? So yun, personal yun, Sara Duterte. Hindi yun away, pampolitika. Di ba? Namimersonal ka, gusto mong pumatay ng tao. Inang-ina talaga. Di ba? Baliw ka, hindi ka pwede maging presidente ng Pilipinas dahil wala kang utak. Saksak mo sa baga mo yung mga pinagsasabi ko dito. Sa kanya bilang tao. May problema sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo. Physical chaos. Sino po ba yung nanggugulo? Di ba? Ang pamilya mo? Ikaw mismo? Nagbabanta ka? May mga aso kang vlogger na mga fake news. Sila ang nagpapagulo sa Pilipinas. Hindi po yung mga BBM vloggers Kasi mga BBM vloggers po nagtatanggol lang po sa paninira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And of course, pinapakita po ng mga BBM vloggers kung ano po yung magandang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas. Pero ang mga kampon mo, Sara Duterte, yan yung gumagawa ng gulo. At number 1 ka, pati tatay mo, pati mga kapatid mo. Diba? Oo. Yun yung katotohanan dyan. Pinky M, shoutout po Pinky MA. Kaya, sa lahat po ng mga silent viewers natin dyan, magandang araw po. Tuloy. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto. Nagkakanya-kanya ang mga tao sa gobyerno. Si PBBM nagtatrabaho. Maraming sumusuporta kay PBBM sa kanyang ginagawang magandang trabaho sa bansa. Pero ikaw, at ang kampon mo, nagkanya-kanya, pa-travel-travel na lang. Hindi ka na nagtatrabaho. Tingnan mo yung Pangulo. Yung lugar mo mismo, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ikaw wala ka doon. Si Basti wala doon. Si Pulong wala doon. Walang mga Duterte sa Davao. Sino yun? Sumalo ng problema ninyo. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos lang, Sara Duterte. Duterte tuloy. Nadudulas yung bunganga dila ko Ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. So, wala kaming halitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron. Pero para sa akin, Tanga! Tanga ka! Nagturo ka na naman. Baliw ka, bobo ka, wala kang utak. Yan yung problema no? Kayo po tayo ko lang sa mga nanay. Pag kayo po ay pinanganak nyo, nagkaroon kayo ng anak, pakainin nyo po ng maayos, Pakainin nyo, para paglaki hindi maging baliw. Tayo ko lang po yan. and whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech. Hindi po freedom of speech yung
kukuha ka ng killer. Hindi freedom of speech yung pagbabantaan mo yung buhay ng Pangulo. Hindi po freedom of speech yung tatanggalan mo ng ulo yung Pangulo. Di ba? Ikaw kaya yung tanggalan ng ulo. Oh, halimbawa, sabihin may magsabi sa yung ganyan. Example lang naman. Oh, freedom of speech pa ba yan? Halimbawa, si Pedro, magsabing, kumuha si Pedro ng assassin para patayin ka. Oh, example lang po ito Oh, tapos sabihin ni Pedro, no joke. Oh, freedom of expression pa ba yan? Hindi nasakop yan ng freedom of expression. Sara Duterte, napakabobo mo. Taga mo yan sa bato. Oh, ito po yung karugtong. May karugtong po yan. Dito tayo. Oh. Dito po tayo. Yan. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala silang away ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bagong panayam sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi ng Vice na wala siyang problema kay PBBM. Wala siyang problema. Kumuha lang naman ang hitman. 5,000 lang naman daw po yung hitman. Or yung papatay ng tao. 5K lang daw. So, maraming alam si Sara nito na about sa pagpatay, no? Alam niya kung saan kukuha, alam niya magkano presyo. Ba? Alam po ni Sara. Sara, saan kaya? Pakisabi mo naman kung saan pwedeng kumuha ng ng tig 5,000 killer. Baka lang may alam ka kasi. Gusto lang naman naming malaman, Sara Duterte. Diba? Excited lang naman kami kung totoo ba. Naniniwala ako, totoo yung sinasabi mo. Alam na alam eh. Siyempre, expert kayo dyan. Pero siyempre, gusto naming makita kung saan pwedeng kumuha. Kasi kukuha ko ng killer, papatay ko yung kambing namin. Kakatayin namin eh. Pero mahal nun, 5,000, no? Kambing. Sige, Sara. Ilang tao, ang tanging ang pagiging umano'y weak leader ng Pangulo ang issue. Napaka-weak leader talaga ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, ikaw din Pangulo, napaka-weak leader mo rin eh. Pinakulong mo kasi si Digong, pinakulong mo si Kibuloy, pinakulong mo si Alice Guo, pinakulong mo Diskaya, pinakulong mo si Jinggoy, pinakulong mo Bong Revilla, pinakulong mo si Boy Piluca, pinakulong mo si Mike Defensor, tinadtad mo ng kaso yung 18 na basurang garbage marines. Diba? Si Baligod at marami pang iba. Diba? Ikaw kasi PBBM, napaka-weak leader mo. Ayan, dahil sa pagiging weak leader mo, nakakulong sila lahat. At yung tatay nilang Karto, nakakulong. Weak leader ka kasi, Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, ang hirap talagang maging weak leader. Ang malakas yung nakakulong. Ang malakas na leader, ang strong leader po si Digong, nakakulong ngayon. Ayan yung strong nakakulong. Antibay. Weak leader pala. Ipi Sara. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa. Wala nang respeto, totoo yun, Sara Duterte. At ikaw yun, bastos ka, wala kang respeto. Diba? Pati nga yung mga tinamaan ba yun ng bagyo? Bagyo ba yun? Binigyan mo ng trapal na butas? Wala kang respeto dun sa taong yun. Trapal? Binigyan mo ng butas? Di ka nahiya. Diba? Di mo sila na respeto. Yan ba yung ambag mo? Trapal na butas? Sabi nga nung tao, wala kaming magawa, mahirap lang kami. Tinanggap na lang namin. Diba? So, bastos ka. Hindi ka marunong sumunod sa gobyerno. Hindi ka, ang kailangan kasi dyan, pakikipagtulungan. Pero nung naging vice ka na, kala mo untouchable ka na, tandaan mo, Sara. Oo, alam ko malala ang ginawa ni Digong sa Pilipinas. Pero mas malala din yung ginawa mo ngayon. Oo, kaya tandaan mo kung ano yung nangyari kay Digong na kulong. Ganyan din mangyayari sa'yo. Naniniwala po ako sa lakas ng ebidensya laban dito kay Sara Duterte ngayon. Good luck.
Oo, magbida-bida ka ngayon. Oo, sige lang. Tandaan mo, chess master yung kalaban mo. PBBM. Isa itong laro kung saan gagamitin yung utak. Ikaw, wala ka nun. Hmm. And that is my right as a Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, anong anumang sinabi niya sa administrasyon ay bahagi lamang ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Ate Jay, shoutout po ha. Tandaan po natin, uulitin ko po. Hindi po malayang pamamahayag ang pagbabanta. Hindi po malayang pamamahayag ang huhukayin mo si Marcos Sr. at itatapon mo sa West Philippine Sea. Hindi po malayang pamamahayag yung magsabi ka sa publiko na 5,000 lang ang killer, ang bayad. Paano mo nalaman yon? Oh, ang dami mo namang alam pagdating sa mga pumapatay ng tao, Sara Duterte. 'Di ba? Kasi ano yun eh. Yung nakaka-distract yan sa publiko na may alam ka. Okay, kaya pala yung mga didilis, grabe makapagbanta na. Umanda lang kayo sa 2028. Magtatago kayo at yung iba sa inyo lalamunin na ng lupa. Kaya pala ang galing yung manakot. Pero sa tingin nyo, natatakot kami? Sa tingin nyo, natatakot yung katotohanan? Hindi po. Tingnan mo si Digong. Nung nanakot si Digong, anong nangyari sa kanya? Saan si Digong pinulot ngayon? Sige, comment nyo. Comment nyo dyan. Saan si Digong ngayon nakatira? Puro kayo pananakot. wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech. Second question. So ayun mga pre, right yan daw po kasi freedom of expression nga. Hindi niya nga talaga naintindihan na hindi po freedom of expression yung pagbabanta. Hindi po yan sakop ng freedom of expression. Lawyer ka pero hindi mo alam yan. Lawyer ka ba talaga o nagbayad ka lang? Nagtatanong lang po ako bayad ba yung pagiging lawyer mo? O nakapasa ka talaga? Kasi hindi mo maintindihan. Kaya ako po tinatanong. No? Kasi hindi niya po alam yung malayang pamamahayag. Di ba? Pwede kang mag-criticize, pero hindi ka pwede magbanta. Di ba? Gets mo yun? O kaya, duda ako eh. Hindi niya po alam yung malayang pamamahayag. Yeah. VP sa paggala. Grabe naman yung VP sa paggala, no? Kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Reaction pa, comment naman para mabasa po natin yan. And syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. And syempre mga pre, no? Bago tayo mag-move sa next topic natin, tandaan nyo, may TikTok tayo, may Facebook, kalimbangan nyo na po yan. Diba? Like, share, subscribe po Chanel Pares, salamat po sa pag-like O yung mga nag-like dyan, maraming salamat po. Ayan.